Brothers on the wheel, ikaw ba yung naghahanap ng isang komportable at cruising na scooter? At at the same time mga brothers, mapapasok mo pa sa mga main highway dito sa Pilipinas. Baka ito na yung hinahanap mo mga brothers, the QJ Fortress 400. Dito yan mga brothers sa ating motorcycle review. Kaya let's go sa go! Get ready, drop the beat. So mga brothers, bago natin sakyan yung motorsiklo, mag-walk around muna tayo. At least para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung specs and features nitong Fortress 400 ng QJ Motor. Okay, first look dito, pag makikita mo siya in person, maxi scoot, no? Literal, ito yung tinatawag na maxi scoot na malaking scooter. Ayan, so mahaba yung body dimension, bulky siya. Ayan, it's something na pagka minaneho mo talaga, mapipil mo na mabigat, no? Hindi basta-basta hinahangin. Alright, so mahaba yung wheelbase niya. Ito naman ang isang karakteristik na isang maxi scooter. Okay, so itong nire-review natin is matte black finish. Napakaganda. Itim pa ang kulay niya, pero makikita mo bruskong brusko. Pagdating dito sa front facing mga brothers, what we have here is aggressive na datingan. Makikita nyo naman, meron tayo ritong split na LED na headlights. Alright, and yung daytime running lights natin nagre-represent ng parang kilay niya rito na masungit, no? Parang mas masungit pa sa misis nyo. And then yung edge ng dulo dito, yan, no? Ang sungit makatingin. Yung fender dito natin is flexible na rin. Ito naman ang gusto ko sa QJ. Pag naglalabas sila ng mga fairings nila, quality talaga. Okay, pag panik natin dito sa chest, magmula hanggang dito sa ulo, meron tayo ritong adjustable na electronic na windshield. Na-adjust yan mga brothers, tingnan nyo. Hindi ko pa nga kanina nakita. Ayan o. Oh, diba? Pindot-pindot ka lang, aangat na siya. So conforme yan mga brothers. Pagbaba rito mga brothers, meron na tayong makikita na dual disc brake na preno. So sigurado pagka tinest natin mamaya ito sa ating braking performance review, napakaganda, napaka-solid na mamreno nito. At hindi lang yan mga brothers, ito is naka-Viber na caliper at naka-setup siya ng radial, meaning pang-karera yung ganitong setup ng caliper. At hindi lang yan mga brothers, for the safety, meron din tong ABS. Okay, so gumagamit tayo dito ng conventional telescopic fork sa ating front suspension. At dito sa baba makikita na natin yung naka-curve niya na turn signal lights na LED na rin. I can tell quality yung mga lens ng kanyang ilaw. At dito sa kabila, ganun din yung approach. Alright, so pag pumunta tayo sa side profile, so makikita natin dito na simple lang. Meron lang tayo ritong logo ng QJ Motors. Yan, napaka premium yan. And also yung Fortress dito sa left side, no? So ito naka-emboss ito. So napaka premium din at dikit na dikit ng kanyang adhesive, no? So yun lang. So pero pag titignan mo siya, napaka-elegante niya. Madumi pa to mga brothers, lalo na pag ito napakinis nyo, napakintab nyo, na BS1 nyo, aba, lalong mag-stand up to. And then may mattings tayo dito pagdating sa floorboard. Ito naman yung gusto ko, rubber siya, so makapit ito. And then meron tayong position dito, pwede tayo mag-standard and then put forward position. Alright, so ito yung ating gas tank. Nasa 13 liters ang capacity nito, and also may claim ang QJ dito ng 32 kilometers per liter. Pero syempre depende pa rin yan sa bigat at sa kalsada at sa riding hobby nyo pagdating sa kalye. So maglalaro yan ng siguro ng mga 27 to 32 kilometers per liter. Okay, so upholstery, baka makapal gusto ko dito two-tone. Meron tayo rito parang light na color, dual stitches, and then branded na rin by QJ Motor itong kanilang upholstery, makapal. And I guess meron itong features na hindi masyado nag-absorb ng init para hindi tayo basta-basta balisaw-sawin sa ating pagmamaneho. Okay, so ito ang grab bar natin, solid na bakal and provision na rin na kabitan ng top box. Ito naman ang maganda sa mga China scooter o China brand, hindi nila tinitipid yung features ng motorsiklo nila, no? So meron tayo rito stainless na pulley exhaust na muffler. Ayan, single exit yan mga brothers. At meron tayo ritong malaking heat guard.
So safe na safe yung ating rider at saka yung back ride na hindi mapapaso dito sa muffler kasi mainit yan, lalo na pagka ganito yung setup ng ating tambucho. Okay, going naman dito sa likod, we have a dual shock na adjustable. So pwede nyo pa-adjust conforme sa gusto nyong play. And also meron tayo ditong disc brake din na single piston pot caliper. Naka ABS na rin yan mga brothers. And not to mention, pagdating sa gulong, dito sa likod gumagamit ito ng 14 inches na wheel mags na mayroong size na 150 by 70. Tubeless na ito, and good news mga brothers, gumagamit ito ng Pirelli tires. So kahit di na kayo magpalit, dahil sigurado napakakapit ng grip nito sa kalye. And dito naman sa harap is gumagamit ito ng 120 by 70 at 15 inches na wheel mags na branded din by Pirelli, and of course tubeless na nga rin yan. Okay, so dito tingnan natin yung taillight. So meron tayo ditong sporty look na stylish na taillight, parang ano siya, U o letter B. Ayan, and then ito yung ating turn signal lights, nandito na rin mismo sa ating kaha, which is nagpapaganda pagka tinignan natin yung likod dito. Meron tayong mahabang fender dito, so hindi basta-basta mapuputikan yung ating likod dito. And also may tire hugger na rin tayo rito mga brothers. Ayan, so hindi marurumihan yung mga components dito sa makina basta-basta. Alright, so pag pumunta tayo dito sa kabilang side, makikita natin yung air cleaner, yung air filter nya na napakalaki, na meron ditong letterings ng QJ. Ito yung panggilid ng motor cover pa ito tapos may bakal dito. Alright, side stand, meron itong kill switch for the safety, para sa mga limot-limot dyan na magtanggal ng side stand, hindi mag-i-start yung motor natin. Alright mga brothers, underseat nya is napakalaki. I guess kasya dito yung isang helmet, then makakapaglagay pa kayo dito all the way dito sa unahang bahagi ng mga gagamitin yung gamit pagka nabiyahe kayo. Okay, so ito is naka hydraulic assist na rin, so hindi basta-basta bababa ang ating upuan dito, no? Parang sa mga kotse. At di lang yan mga brothers, meron din itong features dito na assist lamp, no? So kung sa magbubukas kayo ng inyong underseat sa mga madidilim na area, makikita nyo pa rin yung mga gamit nyo. Napakalaki, ilang liters kaya to? I wonder. Okay, so pag sumakay tayo dito sa motor, makikita na natin yung kanyang cockpit. Ayan, taas pala, di ako abot. Dali, yan. Alright, so meron tayong dalawang lug compartment dito. Yan, left and right yan. And then dito sa kanan, nandito yung ating USB charging port. So kung gusto nating mag-charge, ayan, tas lalagay natin yung cellphone natin dito, safe na safe pa rin kasi nasasara siya at hindi basta-basta mababasa ng ulan. At hindi lang yan, pagka nakapatay yung scooter, maglalak din ito mga brothers. Kung sakaling nanakawan, hindi nila ma-open ito basta-basta. Alright, so meron siyang two-way na pag-i-start ng motor. Pwedeng yung standard na pagsususi, or pwedeng lang siyang decard. Yan, gaganyan nyo lang, tutunog na siya. Ngayon pagka tinagalan nyo yung scan dito sa pinaka card, bubukas naman yung upuan. Okay, so magandang transition, may logo ng QJ Motor. Okay, so ngayon is naka standard yung ating speed meter team, no? Kasi dalawa siya, meron siyang leisure, ito naka leisure siya ngayon, and then meron siyang parang sports mode o racing team. Okay, so what we have here, meron tayong orasan sa gitna, and then yung left and right natin ABS, ibig sabihin nakagana siya ngayon. Alright, ayan naka ano pa nga siya auto brightness, so nagbablock siya pagka dumilim, and then magpuputi naman siya pagka matingkad yung sikat ng araw. Engine check dahil nakahinto pa. Okay, kilometers per hour, yung RPM natin, and also meron tayong fuel meter dito. Okay, yung engine temperature, no? Ayan, and then yung PSI monitoring para sa ating gulong. So pagka gusto nating bagu-baguhin yung menu nito, nandito siya sa left side. So pwede natin enter. Ayan, ayan. So may makikita tayo ditong interface. Ayan, kung gusto nyo baguhin yung style ng team, tingnan nga natin yan. Ayan, racing. Tapos automatic pa rin. Ayan, ito pala yung racing, sorry. So kung gusto kong palitan ng leisure, ayan. So mababago siya. Ito yung leisure. Alright, so alam ko na magkabaliktad pala. So clock, no, yung auto brightness, yung unit niya kilometers per hour or miles per hour, syempre kilometer, and then yung language, kung gusto niyo baguhin, Bluetooth connectivity, kung gusto niyo i-connect sa phone nyo for the messages and sounds at mga kung ano-ano, tire pressure, and also yung
fault message, kung may something na may sira o may problema yung scooter, so sasabihin niya rin sa inyo. Alright, so dito naman tayo sa mga switches. So ang gusto ko dito sa switches ng QJ, quality talaga. May backlight and assist pa to mga brothers. Yan, no? So kitang kita nyo kahit gabi. So meron tayong busina, check nga natin. Malakas kahit wag na magpalit pa. Left and right, madali lang naman ang engagement. Ito yung ating high beam and also yung low beam. Ito nga yung select ng ating menu, enter tsaka select. And then yung adjustment na ating windshield, ayan, pindot-pindot ka na lang, napaka effortless. At good thing may flasher tayo. Standard yung ating brake lever at wala itong kasamang part lock. Yung handle grips, medyo may space konti para sa isang large na kamao at meron tayo ritong bakal na M-bar. Alright, so I like the way ng pagkakalagay nila ng side mirror, no? Parang aftermarket, no? Na parang lip type na may mga kanto. Standard yung mga brothers. Dito naman sa right side, meron tayong hazard switch. Ito yung ating stop start system. I think kill switch lang to. Wala siyang stop start system. Kung gusto mo lang patayin yung motor, hindi siya mag-start. Ayan, ayaw nga. Electronic starting, and then yung handle grip, same din yung approach. Pati yung brake lever niya standard lang naman din. Alright mga brothers, in engine naman, pagdating dito sa Fortress 400, what we have here is a 400cc na highway legal. Single cylinder ito mga brothers, single overhead cam, and 4 yung kanyang bulbs. And then syempre, liquid cooled na rin ito dahil mataas po ang compression ratio ng makina o yung tinatawag nating working temperature ng makina. And then meron tayo ritong arangkada na 35.2 Newton meter of torque at 6,000 RPM. And then 37 horsepower na dulo at 7,700 RPM. I guess mga brothers, napakasapat na ito para sa isang 400cc na scooter. And then hindi naman ito build talaga more on sa mga speed. I guess ito talaga is more from cruising, no? Mga scooter na mag-asawa na gustong mag long ride. And now mga brothers, bike fitting tayo dito sa Fortress 400 ng QJ. Okay, for the reference mga brothers, maliit lang po ako na riders. Meron lang po akong height na 5'4", and then meron akong weight na 52 kg. So napakagaan ko lang. And for the reach ng braso, meron lang akong 20 inches na haba. So ganito po yung itsura ko pag sumakay na dito sa malaking scooter na to mga brothers on the wheel. Sigurado makikita nyo ako ngayon, manliliit ako dito sa motor na to. Anyway mga brothers, for the seat height, meron siyang taas na 775. Friendly Asian pa naman ang kanyang seat height. Pakikita nyo naman na mababa lang ako, pero almost lumalapat na ang paa ko dito sa motorsiklong ito. Okay, and also yung kanyang feels ng upholstery rito is makapit. Nakamaong ako ngayon, and I can tell yung foaming, napakalapad. Sigurado kahit anong build nyo rito, kahit malalaki kayo o mga chubby kayo dito, kayang accommodate ng upuan nitong Fortress 400. And also, ang laki ng room ng upuan. Ito naman yung gustong-gusto ko dito. And also sa pillion natin, ganun din, mas mataas, so hindi kayo magkakabanggaan dito ng helmet. Alright? Pagdating naman sa ground clearance, meron itong 150mm na ground clearance, so mataas na rin. So sa mga malalalim na lubak o matataas na humps, kayang-kaya na rin na lagpasan itong scooter na ito. And for the weight na 195 kg, may kabigatan na rin. And siyempre, consider na rin ito na isang big bike dahil 400cc na po ito na highway legal. Okay? For the riding position, ang gusto ko rito mataas yung manibela niya. As you can see, loose na loose ang aking braso. Ayan, makikita nyo naman, di ba? At malapit sa akin yung manibela. It gives me some comfort. Alright mga brothers, start na natin itong QJ Fortress 400, no? So dalawang way yung pag-start niya. Pwedeng card, tututok nyo lang dito, katulad ng gagawin natin ngayon. Ayan, ganito. Sandalian lang. Ay, gumana, isa pa. Ayan, pag tumunog na siya, tsaka na siya mag-start. Then pwede nyo naman din naglagay din yung susi kung gusto nyo. Then pagka tinagalan nyo naman yung card, sabi ko nga kanina, bubukas naman yung kanyang seats. So syempre, pagka first impression, mabagalan dapat muna para nagaganoy mo yung scooter, di ba? So slow speed sa ating first impression,
Yan, medyo may bigat, konti lang naman. Pero for me, dahil sanay naman ako sa mga mabibigat na motor, namamanage ko naman ang isang ito. Pag binaba ko yung pako, nakatingkayad ako dito mga brothers, kasi ang lapad talaga ng kanyang upuan. So meron siyang vibration konti dito sa floorboard pag low speed. Siguro mamaya mag-i-smooth yan pagka naka-high speed na tayo. Well, first impression ko sa kanya when it comes sa riding ergonomics, talagang ang ino-offer nitong si Fortress is comfort. No, napaka-comfy niya mga brothers. Yun naman ang gusto ko dito. No, para ka nasa captain seat ng isang sasakyan, no? Nung malapad na komportableng bagong biling sopa. So ganun ko siya na yung seats niya. Ngayon nakasagad ako parang mas feel ko nakasagad. And then pagka binababa ko pa ako, pumupunta ulit ako dito sa unang bahagi ng scooter. Ayan. So yung kanyang handlebars, no, hindi naman siya mataas pero malapit siya sa akin. Yun naman ang gusto ko dito, malapit siya. So madali ko siyang nakokontrol, no. Yun naman ang maganda dito. Hindi naman siya sobrang kataas pero upright Yun yung feel ko sa kanya No, tsaka ito talagang windshield niya, talagang nakababa ito ngayon hindi ko ito sinataas. Talagang nakaalalay siya sa atin para hindi basta-basta abutin tayo ng mga bugso ng hangin. Alright, so mga brothers, sa first impression ko pa lang dito, goods na. Sa low speed hindi naman siya ganun kahirap, hindi naman masyadong matigas ang kanyang ulo, pero mararamdaman mo na nagmamaneho ka na isang 400cc na scooter mga brad nyo, no? Alright, so i-check naman natin ngayon dito mga brothers yung arangkada ng scooter, dahil ito nasa highway tayo. Okay, wow, maganda yung arangkada niya, maganda siyang umarangkada. Smooth and perfectly balanced, no? Hindi ma-vibrate, sakto lang. At mayroong mga tumatawid na pasaway, alam na nga go ka, tatawid pa, ayaw maghintay. Alright, di pa tayo dito sa fast lane, broken lane naman ito. Ayan arangkada natin ulit. Wow, good good. So I guess ito, pagdating sa arangkada, kung gusto mo kagad naka 40, naka 60, naka 80, madali niyang makukuha mga brothers, dahil malakas yung torque ng motor. Ayan tsaka pretty stable siya, matatag siya. Ito kagad ang kanyang ito kagad ang plus ko sa kanya sa unang piga ko sa kanyang gasolina. Ayan good, nice. Smooth and powerful ang masasabi ko sa kanyang torque. Alright mga brothers, ngayon naman i-check na natin itong scooter ng 0 to 100 kilometers per hour. So alamin natin kung ilang segundo siya bago makarating sa ganong speed. And also sad to say, hindi natin ito matatap speed dito dahil bitin yung kanilang straight line. Kaya in 3, 2, 1, let's go! Full throttle, putang lakas! Kaya na full throttle ito mga brothers. 100 na kagad. Tingnan natin kung may bibilis pa. Binito ko konti. May sasakyan nakakailang. Lakas niya nag 120 ba tayo? 115. Not sure nakatingin ako sa daan nakakailang yung sasakyan. So I guess yung 0 to 100 niya ilang segundo lang yun. Pag nasa open highway na tayo, katulad nito mga brothers, pretty stable siya. Kahit malakas yung hangin, ay hindi basta-basta hinahangin o hinahampas ito o nawawala ka sa posisyon. Ito naman yung maganda pagka mabigat yung dinadala mong motorsiklo. Pag hinahampas ka ng hangin, hindi basta-basta gagalaw yung ating motorsiklo. Alright mga brothers, this time around, check natin yung kanyang preno. So as usual, ang pag-check na natin ng preno ngayon dito sa Surf Moto is nagbago na, iniba na natin. So both brakes na natin siyang tinitest, and also tumatakbo tayo dyan ng 30, 40, 50 and 60 kilometers per hour. So doon natin dinadama yung preno sa harap and also preno sa likod. And be advised, sabi ko nga kanina, naka dual channel ABS na po ito. So safe na safe po ang ating pagpipreno rito. 30 muna tayo mga brothers.
Ayan, pag lumapit na tayo sa cameraman natin, tsaka natin ipreno. Wow! Lakas! Malakas yung unahan niya, tsaka yung likod. Maganda rin yung baon. So 40 kilometers per hour naman. Subukan natin ang harapan at likod na preno, na disc brake nga. Wow! Sarap pa! Okay, responsive parehas yung preno sa likod at sa harap. At wala naman ako nararamdaman na nag-i-skid ako kahit magaan lang ako na rider. So ngayon naman 50 kilometers per hour tayo mga brothers on the wheel. Medyo bibilis na tayo ng konti. Tsaka yung grips ng gulong talaga namang sumasabay o lumalaban dito sa preno. Ito yung gusto ko sa isang motorsiklo o scooter. 50 na! Wow! Sarap okay solid ang kanyang braking performance and also yung kanyang tire grip, no? Responsive last na lang 60 kilometers per hour mga brothers. Tapit tayo sa ating cameraman. Wow! Malakas good Sapa nararamdaman ko yung ABS dito sa likod is lumalaban na siya pagka sinasagad ko na yung preno. Pero dito sa unan hindi ko masyadong naramdaman yung ABS. Dito sa likod medyo may pagka-sensitive siya. Pero once again, ang kanyang performance pagdating sa braking and also sa grip ng tire is outstanding para sa akin. So ngayon naman tignan natin yung suspension nito and also cornering. Alright mga brothers, this time around check na natin ang cornering and suspension ito. And take note mga brothers, kasama ko ang aking anak. Ayan, si Like, para madama talaga natin yung suspension. And for the reference, I'm only 52 kg and si Like 50 kg na. So meron kaming total weight dito na 102 kg para damahin ang suspension nitong Fortress 400. Kasi mga brothers, kung ako lang siguradong steep dahil napakagaan ko. Alright, so kaya inaangkas ko ang aking anak para madama ang kanyang suspension and also yung kanyang cornering kung uubra ba ito pag may angkas. And this one like this, anong ba namang English naman yan? Corner tayo pa kaliwa. Ayan sarap is pretty stable. Okay, napaka-stable pagka kumukorner ng ganong style, no? So meron pa rito mga corners, no? Tsaka pagka minamanuver ko siya, may something na mabigat siya, no? And for me given yun dahil 400cc itong scooter na ito mga brothers. Eto, meron ditong sharp na corner. Alright, so subukan natin. Low speed, outer banking. Alright, okay, smooth. Ito ang gusto ko dito sa scooter na ito, hindi ganun katigas ang ulo niya. At the same time, madali natin siyang maimamanage sa mga kurbadang katulad na ito. Ayan pakadali. Talagang touring na touring siya. I guess itong scooter na ito is dinisign talaga for the long rides, for the zigzag, no? For the touring ng isang mag-asawa. O kung sino man ang iangkas nyo, kung pang malayuan, komportable kayo rito parehas. Ayan, meron ditong corner, right, and then going to left, parang inertial, right, tsaka hindi ka mag-overshoot, no? Hindi siya yung mahirap pa sunod. Meron kasi mga motor na pagka nililiko mo, tigas ng ulo, mag-overshoot ka. Pero ito, this one, very light, parang sun light lang, huwag tayo mag-overtake. So slow speed naman tayo magliliko. Ayan, slow speed, tingnan natin, bera. Hindi naman mahirap. Tsaka hindi ko ramdam na may angkas ako dito mga brother. Ito naman ang maganda rito sa scooter na ito, hindi mo ramdam, no? Diba, slow speed na pagliliko, may angkas, hindi naman mahirap. Hindi ko naman binaba yung hita ko. Tsaka ang ganda ng play na suspension nito. Ayan, pag may angkas na ako, dito ko na nararamdaman. Hindi ko lang binabanggit kanina nang chinecheck ko yung arangkada niya, yung braking niya, medyo steep. Pero nang angkas ko na yung anak ko, maganda na yung laro, no? Ayan para ka na lang dinuduya, no? Tsaka pag kumo-corner siya, ang ganda kahit bako-bako yung kaya, hindi ganun kapatag kayang-kayang i-overcome nitong Fortress 400 ng QJ Motors. And for the corner and suspension nitong motorsiklo na to, maganda siya, no? Wala akong masabi, solid yung performance niya, no? At ngayon naman subukan natin yung angkas ako mga brothers para madama pa natin yung suspension nito. Alright mga brothers on the wheels, nakaangkas na tayo ngayon dito sa Fortress 400.
I guess ito ata yung mataas na nasakyan ko na pillion seats, no? Ang taas, kitang kita ko yung field of view ko, no? Hindi masyado nakaharang itong helmet ni rider, no? At na-enjoy ko kasi mostly nangyayari tatagilid tayong ganun, nakakangawit yan eh. Pero dito naka straight body ako at ang laki na space ng upuan. Sarap. Tapos nahawakan ko na maayos yung grab bar niya parehas. Hindi isang kamay, hindi ako pupunta rito, hindi ako pupunta dito sa kabilang side. I mean, well, iba pala ang iba ang comfort, no? Lalo na siguro pagka tayo merong top box, no, may sandalan tayo sa likod, siguradong relax na relax ang ating mga back ride dito, no? Especially sila GF, sila Mrs. Diba? O kahit sino ngayon nyo, no? At vibration meron dito konti sa floorboard, given naman yan dahil nandito yung makina niya, no? As can tell na nagbabanking kami ngayon ni Lark, napaka-smooth nito pag kayo angkas dito, no? Sigurado aantukin kayo dito pagka nakaangkas kayo dito sa Fortress 400 kasi ang tatag, ang smooth niyang tumakbo, no? So mga brothers, natapos na nga nating alamin ang specs and yung kanyang performance dito sa ating first impression ride dito sa Fortress 400 ng QJ. And then ngayon, pag-usapan natin yung presyo. Sa cash price mga brothers on the wheels, meron siyang cash price na 349,900 pesos. Ngayon, kung gusto mo naman itong kunin ng installment, magda-down ka ng 104,970 pesos. And then mag-monthly ka for 3 years ng 13,460 pesos. So mga brothers, baka naman pwede nyong i-share ang ating episode dito sa Facebook, and also mag-comment na rin kayo kung ano yung inyong mga opinion about sa motor na ito. And also kung dito kayo sa YouTube nanonood, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Click nyo na yung notification bell para lagi kayong updated pag maglalabas po tayo ng mga test ride review katulad nitong Fortress 400. So mga brothers, maraming salamat po. Ako po si Art ng Sort Moto. Ride safe and cheers!